Surat Al-Fatiha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay kay Allah, ang Rabb, Panginoon, tagapanustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. Ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang tanging may hawak o pagpapasya sa araw ng paghatol. Ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang aming hinihingan ng tulong. Inyong patnubayan kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga ginawaran ninyo ng inyong mga biyaya at hindi sa landas na umani ng inyong pagkapuot. Gayon din naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. Surat Al-Baqarah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ito ang aklat na walang pag-aalinlangan na mula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba kay Allah. Nananalig sa al-ghaib, mga nakalingid tulad ng paraiso, impyerno, kaluluwa at iba pa, at matintiman sa pagsasagawa ng sala o takdang pagdarasal, at gumugugol sa mga bagay na aming ipinagkaloob sa kanila. At nananampalataya sa kapahayagan na ipinadala sa iyo o Muhammad, at sa ipinahayag ng una pa sa iyo, ang Torah, mga batas at Ebanghelyo, at sila sa kanilang puso ay may pananalig sa kabilang buhay. Sila ay nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon at sila ang magsisipagtagumpay. Katotohanan ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Ito ay walang pagkakaiba sa kanilang kahim at sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi sasampalataya. Si Allah ang naglapat ng sagka sa kanilang puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may lambong. Kasakit-sakit ang kaparusahan na kanilang tatamuhin. At sa karamihan ay may mga tao na nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, datapot sila ay hindi tunay na nananalig. Kanilang napag-aakala na malilinlang nila si Allah at ang mga sumasampalataya, datapot dinadaya lamang nila ang kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-aakala. Ang kanilang puso ay may karamdaman ng alinlangan at pagkukunwari, at si Allah ang nagdagdag sa kanilang karamdaman, at kasakit-sakit ang kaparusahan na sa kanila sapagkat sila ay nagsisinungaling. At kung sa kanila ay pinagbabadya, huwag kayong magsigawa ng kabuhungan sa kalupaan. Sila ay nagsasabi, kami lamang ay nagsisigawa ng kabutihan. At katotohanan sila ay nagsisigawa ng kabuhungan, datapot ito ay hindi nila napag-aakala. At kung sa kanila na mapagkunuri ay pinagbabadya, magsisampalataya kayo ng katulad ng mga sumasampalataya. Sila ay nagsasabi, kami ba ay magsisipaniwala ng katulad ng paniniwala ng mga hangal? Katotohanan sila ang mga hangal, datapot ito ay hindi nila nababatid. At kung kanilang nakakadaupang palad ang mga sumasampalataya, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, datapot kung sila ay nag-iisa na lamang, nakasama ang kanilang mga pinuno, na hindi sumasampalataya, pagano, mapagpaimbabaw, at iba pa. Sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay nasa inyo, datapot kami ay nanunuya lamang. Si Allah ang manunuya sa kanila, at magbibigay ng dagdag sa kanilang mga kamalian, upang sila ay magsilibot na katulad ng isang bulag. Sila yaong ipinagpalit nila ang pagkaligaw o kamalian sa patnubay, kaya't ang kanilang kalakal ay walang kapakinabangan, at sila ay nawalan ng patnubay. Ang kanilang kahalintulad ay katulad ng isang tao na nagpaparikit ng apoy, nang ito ay magbigay ng liwanag sa kanyang paligid. Si Allah ang kumuha ng kanilang liwanag at iniwan sila sa kadiliman. Kaya't sila ay hindi makakita. Sila ay mga bingi, pipi, at bulag. Kaya't sila ay hindi makababalik sa tamang landas. O ang kanilang kahalintulad ay dagim, mabigat na ulap sa langit o alapap. Naririto ang kadiliman, ang kulog at kidlat. Idinidiin nila ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tainga upang hindi nila marinig ang nakabibinging kulog at kidlat, dahilan sa kanilang pangangamba sa kamatayan. Datapwat si Allah ang nakasasakop sa mga hindi sumasampalataya. Ang kidlat ay halos umagaw na ng kanilang paningin. Sa anumang sandali na ito ay sumisilaw sa kanila, sila ay nagsisilakad dito.
At kapag ang kadiliman ay lumukob sa kanila, sila ay napatigil na hindi kumikilos. At kung ninais lamang ni Allah, magagawan niyang kunin ang kanilang pandinig at paningin. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na lumikha sa inyo at sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid o maging masunurin sa Kanya. Na siyang lumikha para sa inyo ng kalupaan bilang inyong himlayan at ng kalangitan o mga lapap bilang inyong silungan, at nagpamalisbis ng ulan mula sa langit o lapap, at nagpasibol dito sa kalupaan ng mga bungang kahoy bilang inyong ikabubuhay. Kaya't huwag kayong magtambal ng anupaman kay Allah, sapagkat batin ninyo ang katotohanan. At kung kayo na mga paganong Arabo, mga Hudyo at mga Kristiyano ay nag-aalinlangan tungkol sa aming ipinahayag ang Quran, sa aming alipin na si Muhammad, kung gayon, kayo ay gumawa ng isang sura o kabanata na katulad nito, at tawagin ninyo ang inyong mga saksi o mga tagapagtaguyod, tangi pa kay Allah kung kayo ay makatotohanan o nagsasabi ng totoo. Datapwat kung kayo ay hindi makagawa at katotohanan kailanman ay hindi ninyo magagawa, inyong pangambahan ng apoy na ang kanyang panggatong ay mga tao, at bato na siyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya, at magbigay kayo ng magandang balita sa mga sumasampalataya, at nagsisigawan ng kabutihan, nasasa kanila ang halamanan, ang paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, sa bawat sandali na sila ay pakakainin ng mga bungang kahoy nito. Sila ay magsasabi, ito ang ipinagkaloob sa amin noong una, at sila ay bibigyan lamang ng mga bagay na nakakahalintulad o kawangis sa hubog, datapot iba ang lasa. At sasaka nila ang mga asawa na busilak, malaya sa dumi, ihi, rigla at iba pa, at sila ay mananahan dito magpakailanman. Katotohanan si Allah hindi nakikimi na magbigay ng paghahalintulad, kahimat ito ay isang lamok o anumang malaki kaysa rito. Ang mga nagsisampalataya ay nakatatalos na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Datapot ang mga nagtatakwil sa pananampalataya ay nagsasabi, ano baga ang ibig ipakahulugan ni Allah sa ganitong paghahalintulad? Sa pamagitan nito ay pinapangyari niya na maligaw ang marami at pinapangyari niya na maakay ang marami sa tamang landas. At walang maliligaw sa pamamagitan nito maliban lamang sa mga mapaghimagsik kay Allah. Sila ang mga sumisira sa kasunduan kay Allah matapos na ito ay mapagtibay. At sila ay pumuputol o sumusuway at hindi tumutupad sa mga ipinag-utos ni Allah na dapat pagdugtungin o ipagpatuloy at isakatuparan, at nagsisigawan ng kabuktutan sa kalupaan. Sila ang mga talunan. Paano baga ninyo itatakwil ang pananampalataya kay Allah, na pagmamalas kayo noon na walang buhay at kayo ay ginawaran niya ng buhay, at pagkatapos kayo ay babawian niya ng buhay, at pagkaraan kayo ay bibigyan ng muli ng buhay sa araw ng muling pagkabuhay, at makaraan kayo sa Kanya ay muling magbabalik. Siya ang lumikha para sa inyo ng lahat ng mga bagay na nasa kalupaan, at makaraan siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kalangitan sa paraang naaangkop sa Kanyang kamahalan, at yaon ay Kanyang ginawa na 7 suson, at sa lahat ng bagay siya ay may ganap na kaalaman. Pagmasdan at nang magwika ang inyong Panginoon sa mga anghel, katotohanan ako ay maglalagay ng khalifa o sangkatauhan, kapalit o kahalili sa kalupaan sa maraming salit-saling lahi. Sila ay nagsabi, maglalagay ba kayo roon ng nilikha na tao na gumagawa ng kabuktutan, at doon ay magdadanak ng dugo? At habang kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa inyong banal na pangalan, siya si Allah ay nagwika, nababatid ko ang hindi ninyo nalalaman. At itinuro niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay, at itinambad niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel at nagsabi, sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Sila na mga anghel ay nagsabi, luwalhatiin kayo, kami ay walang kaalaman maliban sa itinuro ninyo sa amin. Sa katotohanan kayo lamang ang may ganap na kaalaman at karunungan. Siya si Allah ay nagwika, o Adan, sabihin mo sa kanila ang kanilang mga pangalan,
At nang masabi na niya sa kanila ang kanilang mga pangalan, si Allah ay nagwika, "Hindi baga aking winika sa inyo na nababatid ko ang mga lihim ng langit at lupa, at talastas ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli. Pagmasdan, at nang kami ay magwika sa mga anghel, magsagawa kayo ng sujud o pagyukod o pagpapatira pa kay Adan. At sila ay nagsagawa ng sujud maliban kay Iblis, si Satanas, o isang jin na nasa lipon ng mga anghel ng sandaling yaon. Siya ay tumanggi at siya ay palalo, kaya't siya ay napabilang sa isa sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At kami ay nagwika, O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso o halamanan. At kumain kayo rito ng mga masaganang bagay, saan man at kailanman ninyo naisin. Datapwat huwag ninyong lapitan ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan. Ngunit hindi naglaon ay nagawa ni Satanas na sila ay makatalilis dito, sa paraiso o halamanan, at makalabas sa katayuan ng katahimikan na kanilang kinalalagyan. At kami si Allah ay nagwika, magsiba ba kayong lahat sa lupa na kayo ay magkakaaway o may pagkagalit sa bawat isa, at ang kalupaan ang inyong magiging tirahan at isang pansamantalang kaligayahan. At si Adan ay tumanggap ng mga salita o kapahayagan mula sa kanyang Panginoon, at siya ang kanyang Panginoon ay nagpatawad sa kanya o tumanggap sa kanyang pagsisisi. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kami si Allah ay nagwika, magsiba ba kayong lahat mula rito sa paraiso, at kailanmat may dumatal sa inyo na patnubay mula sa akin, at sinumang sumunod sa aking patnubay ay walang dapat mangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Datapwat ang mga nagtatakwil ng pananampalataya at nagpapasinungaling sa aming ayat, mga talata, kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa, sila ang magsisipanahan sa apoy. Mamamalagi sila rito magpakailanman. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na ipinagkaloob ko sa inyo, at inyong tuparin ang inyong tungkulin sa aking kasunduan sa inyo. Tutuparin ko rin ang aking kasunduan sa inyo, at ako lamang ang dapat ninyong katakutan o pangambahan. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag, ang Quran, na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang Torah, mga batas at ebanghelyo. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag, ang Quran, na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang Torah, mga batas at ebanghelyo. At huwag kayong manguna sa mga hindi sumasampalataya rito, at huwag ninyong ipagpalit o ipagbili ang aking mga kapahayagan o mga talata sa isang maliit na halaga, at ako lamang ang dapat ninyong pangambahan. At huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kasinungalingan, at inyong ikubli ang katotohanan na nababatid ninyo. Alalaang baga na si Muhammad ay tagapagbalita ni Allah, at ang kanyang mga katangian ay nasusulat sa kasulatan, ang Torah, mga batas at ebanghelyo. At kayo ay mag-alay ng salah o takdang pagdarasal sa araw-araw, at magbigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at kayo ay magsagawa ng ruku' o pagyukod sa salah, nakasama ang mga nagsasagawa ng salah. Ipinag-uutos ba ninyo sa mga tao ang albir, pagiging masunurin at mabait, kabanalan at katuwiran at bawat isa, at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah? Gayong kayo sa inyong sarili ay nakakalimot na isagawa ito, bagamat kayo ay nagbabasa ng kasulatan, ang Torah o mga batas. Hindi baga ninyo ginagamit ang inyong mga talino? At magsihingi kayo ng tulong kay Allah sa pagiging matimtiman at matyaga at pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. At katiyakang ito ay mabigat at mahirap o isagawa ng iba maliban sa al-khashi'un, alalaong baga ang mga tunay na nananampalataya kay Allah, na sumusunod sa Kanya ng may ganap na pagtalima, na labis na nangangamba sa Kanyang kaparusahan at nananalig sa Kanyang pangako, ang paraiso, at sa Kanyang babala, ang impyerno. Na naniniwala o namamalagi sa kanilang isipan at may katiyakan na kanilang makakadaupang palad ang kanilang Panginoon at sila sa Kanya ay magbabalik. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo, at kayo ay higit kong pinahalagahan sa lahat ng mga nilalang.
sa inyong kapanahunan na lumipas. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay ng bawat isa ay hindi makakaasa ng tulong ng iba. At ang pamamagitan ng iba hindi tatanggapin sa Kanya at wala ring kabayaran ang tatanggapin mula sa Kanya at sila rin ay hindi matutulungan. At alalahanin ng kayo ay aming iniligtas sa mga tao ni Paraon na naglalapat sa inyo ng kasakit-sakit na kaparusahan na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki at hinahayaang buhay ang inyong kababaihan at naririto ang matinding pagsubok mula sa inyong Panginoon. At alalahanin ng aming hinati ang dagat para sa inyo at iniligtas kayo at aming nilunod ang mga tao ni Paraon sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakamasid. At alalahanin ng aming itinalaga kay Moises ang 40 gabi at makaraan ay inyong sinamba ang batang baka na yari sa ginto sa kanyang pansamantalang pagkawala at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. Gayunpaman, kayo ay aming pinatawad upang pagkaraan nito, kayo ay mayroong pagkakataon upang magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At alalahanin ng aming ibinigay kay Moises ang kasulatan, ang Torah o mga batas, na pamantayan ng tama at mali upang kayo ay mapatnubayan sa tamang landas. At alalahanin ng si Moises ay magsabi sa kanyang pamayanan, O aking pamayanan, katotohanang isinadlak ninyo ang inyong sarili sa kamalian nang inyong sambahin ang batang baka, kaya't magbalik loob kayo sa pagsisisi sa inyong tagapaglikha at inyong utasin ang inyong sarili. Ang walang kasalanan ay pumatay sa mga buktot sa karamihan ninyo. Ito ay higit na mainam sa inyo sa paningin ng inyong tagapaglikha at kaagad kayo ay kanyang pinatawad. Katotohanang siya ang tanging isa na lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, kailanman ay hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi namin nakikita ng lantad si Allah. Datapot kayo ay sinakman ng kidlat sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakatitig. At pagkatapos, kayo ay aming binuhay mula sa kamatayan upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At pinapangyari namin ang mga ulap na lambungan kayo ng lilim at ipinanaog namin sa inyo ang manna, isang bagay o pagkain na kasing tamis ng pulot-pukyutan at mga pugo, at kami ay nagwika, magsikain kayo ng mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Datapot sila ay nagsipaghimagsik, sila ay hindi nakapagbigay sa amin ng kapariwaraan, subalit ipinariwara nila ang kanilang sarili. At alalahanin ng aming winika, magsipasok kayo sa bayang ito, sa Jerusalem, at kayo ay kumain ng masagana at may kasiyahan sa inyong maibigan, at tumuloy kayo sa tarangkahan na nakayukod, at may kapakumbabaan na nagsasabi, Patawarin ninyo kami, at aming ipatatawad ang inyong mga kasalanan, at daragdagan namin ang gantimpala o pabuya sa mga gumagawa ng kabutihan. Datapot binalitan ng mga gumawa ng kamalian ang salita na iginawad sa kanila, na ipahayag ang patawarin ninyo kami. Nang ibang salita, ang kanilang sinasabi sa gagad ng kanilang dila ay hintaton, na ang ibig sabihin ay isang uri ng beans o butong patani. Ngunit ang tunay na salita ay hittaton, alalaong baga, patawarin ninyo kami. Kaya't aming ipinadala sa mga gumawa ng kamalian ang ridges o parusa o salot mula sa langit, dahilan sa kanilang paghihimagsik na tumalima kay Allah. At alalahanin ng si Moises ay manalangin, dahil sa pangangailangan sa tubig ng kanyang pamayanan, aming winika, hampasin mo ang bato ng iyong tungkod, at bumukal dito ang 12 batis. Ang bawat pangkat ay nakakaalam ng kanyang lugar ng tubig. Kaya't magsikain kayo at uminom ng panustos, na ikabubuhay na ipinagkaloob ni Allah, at huwag kayong gumawa ng katampalasanan o kabuhungan sa kalupaan. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, hindi namin kayang pagtiyagaan ang isang uri ng pagkain lamang, ang manna at pugo. Kaya't manawagan o manalangin ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin, upang magpasibol ng maaaring tumubo sa lupa, tulad ng mga herba, pipino, bawang, lintil at sibuyas.
Siya si Moises ay nagsabi, ipagpapalit ba ninyo ang mainam sa mababang uri? Magsihayo o magsibaba kayo sa anumang bayan, at inyong masumpungan ang inyong ninanais, at sila ay nalambungan ng kanilang kahihiyan at kapighatian. Hinatak nila sa kanilang sarili ang puot ni Allah. Ito'y sa dahilang sila ay nagtatakwil sa ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan, tanda at iba pa ni Allah, at pumapatay sa kanyang mga tagapagbalita o propeta ng walang katuwiran. Ito'y sa dahilang sila ay naghimagsik at nagpatuloy sa pagsuway. Katotohanan ang mga sumasampalataya o naniniwala kay Muhammad at sa Quran, ang mga sumunod sa kasulatan, sa Torah, ang mga batas, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at mga Sabyano na nananampalataya kay Allah at sa huling araw at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang gantimpala o biyaya mula sa kanilang Panginoon, at sila ay walang dapat mangambahan at sila hindi magkakaroon ng kalumbayan. At alalahanin o ang kanang Israel, nang aming kinuha ang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah, at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, manangan kayo ng matatag sa aming ipinagkaloob sa inyo, at inyong gunitain ang nakapaloob dito. Sundin ng buong tapat ang aming ipinag-utos sa inyo sa kasulatan, upang kayo ay maging al-muttaqun, mga matimtiman sa kabanalan, mabuti at matuwid na tao. Gayunpaman, kayo ay nagsitalikod dito, inyong nilabag ang kasunduan, pagkatapos namin kunin ang inyong kasunduan. At kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, katiyakan kayo ay nasa lipon ng mga talunan. At katotohanang nabatid ninyo ang nangyari sa mga sumuway sa inyong lipon, sa kautusan ng bawal na pangingisda sa araw ng Sabado, at aming winika sa kanila, kayo ay maging unggoy na kinasusuklaman at itinatakwil. Kaya't ginawa namin ang kaparusahang ito bilang isang halimbawa sa kanilang panahon, at susunod na salit-saling lahi, at isang aral sa mga may pangangamba kay Allah, at alalahanin ng sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan. Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo na kayo ay magkatay o magsakripisyo o mag-alay ng isang baka. Sila ay nagsabi, ginagawa mo ba kaming katatawanan? Siya si Moises ay nagsabi, iligtas nawa ako ni Allah na mapabilang sa al-jahilun, mga tao na walang pag-iisip, mangmang at may kabaliwan. Sila ay nagsabi, hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na gawing maliwanag kung anong baka ito. Siya si Moises ay nagsabi, kanyang si Allah winika, katotohanan ito ay hindi lubhang matanda o lubhang bata, ngunit ito ay katamtamang gulang lamang, kaya't kaagad ninyong gawin ang sa inyo ay pinag-utos. Sila ay nagsabi, hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag kung ano ang kulay nito. Siya si Moises ay nagsabi, kanyang si Allah winika na ito ay dilaw na baka, na marikit ang kanyang kulay, at nakakaakit sa mga tumitingin. Sila ay nagsabi, hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag sa amin kung ano ba siya. Para sa amin ang lahat ng mga baka na aming nakita ay magkakatulad, at katotohanan kung nanaisin ni Allah, kami ay mapapatnubayan. Si Moises ay nagsabi, katotohanan kanyang si Allah winika, ito ay isang baka na hindi pa natuturoang magbungkal ng lupa o magdilig ng bukirin, walang kakulangan o kasahulan, at walang anumang mansa maliban sa marikit na dilaw. Sila ay nagsabi, ngayon, ikaw ay naghatid ng katotohanan kahit kanilang kinatay ito, bagamat sila ay nag-aatubili na ito ay gawin. At alalahanin ng inyong patayin ng isang tao, at kayo ay nagsipagtalo-talo sa isa't isa tungkol sa krimen. At si Allah ang maglalantad sa inyong inililingid, kahit aming winika, inyong hampasin siya ang patay na katawan ng isang piraso ng kinatay na baka. Sa ganito o paraan ibabalik ni Allah ang mga patay sa pagkabuhay at ipinamamalas niya sa inyo ang kanyang ayat, mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Ngunit pagkaraan nito, ang inyong puso ay naging matigas na parang bato o higit pa na naging malala sa katigasan, sapagkat katotohanang may mga batuhan na bumubulwak mula rito ang tubig na naging mga ilog na nagsisidaloy,
at mayroong mga bato. Kung ito ay mabihag, ay binubukalan ng tubig, at katotohanan ang ibang bato ay nalaglag dahil sa pagkatakot kay Allah, at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Kayo ba na mga matatapat na sumasampalataya na mga Muslim ay umaasa na sila na mga Hudyo ay sasampalataya sa inyong relihiyon? Kahimat ang ilang pangkat sa lipon nila. Ang mga Hudyo na may kaalaman sa kanilang relihiyon ay palaging nakakarinig ng salita ni Allah, ang Tura, mga batas, at makaraan. Sila ay tandisang nagbabago nito. Sadya nilang binabago ang kahulugan o pinapalitan ang mga salita nito, matapos na ito ay kanilang naunawaan. Pagmalasin, kung kanilang ang mga Hudyo nakakadaupang palad ang mga sumasampalataya, ang mga Muslim, sila ang mga Hudyo ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya. Datapot kung sila ay nag-iisa na lamang sa isa't isa, na nagkakatipon sa kubli, sila ay nagsasabi, ipangungusap ba ninyo, o Hudyo, sa kanila ng mga Muslim kung ano ang ipinahayag ni Allah sa inyo tungkol sa nababanggit kay Propeta Muhammad sa Tura o mga batas, upang sila ay makipagtalo sa inyo tungkol dito sa harapan ng inyong Panginoon? Hindi baga ninyo ginagamit ang inyong mga talino? Hindi baga nila ang mga Hudyo na babatid na talastas ni Allah ang kanilang inililingid at kanilang inilalantad? At mayroong mga tao sa lipon nila na mga Hudyo, ang mga mangmang na hindi nakakaalam sa nakapaloob sa aklat, ang Tura, maliban sa maling pagnanasa, at sila ay gumagawa lamang ng sapantaha. Kung gayon, kasawian sa kaparusahan sa mga sumusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay at nagsasabi, ito ay mula kay Allah, upang kumita lamang sa pamamagitan nito ng isang maliit na halaga, kasawian sa kaparusahan sa kanila sa anumang sinulat ng kanilang mga kamay, at kasawian sa kaparusahan sa kanilang anumang kanilang kinita. At sila, ang mga Hudyo, ay nagsasabi, ang apoy ay hindi sasayad sa amin sa kabilang buhay, maliban lamang sa ilang natatakdaang araw. Ipagbadya, o Muhammad, kayo baga ay kumuha ng kasunduan mula kay Allah tungkol dito? At kailanman, siya ay hindi sumira ng kanyang pangako. Kayo baga ay nagsasabi ng tungkol kay Allah nang wala kayong kaalaman? Tunay nga, sinumang gumawa ng kasamaan at ang kanyang kasalanan ay pumalibot sa kanya, sila ang magsisipanirahan sa apoy ng impyerno, mamalagi sila rito magpakailanman. At ang mga nananampalataya at nagsisigawan ng kabutihan, sila ang mga magsisipanirahan sa paraiso, mamamalagi sila rito magpakailanman. At alalahanin ng kami ay kumuha ng isang kasunduan mula sa angkan ng Israel, na nagsasabi, huwag kayong sumamba maliban lamang kay Allah, at maging masunurin at mabuti sa inyong mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga ulila, at sa mga mahihirap na nagpapalimos. Kayo ay mangusap ng makatuwiran sa mga tao, maging matintiman sa pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal, at magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa. Ngunit makaraan, kayo ay tumalikod maliban lamang sa ilan sa inyo, at kayo ay tumatalikod sa kasunduan o nanunumbalik sa dating masamang gawi. At alalahanin ng aming kinuha ang inyong kasunduan na nagsasabi, huwag ninyong padanakin ang dugo ng inyong pamayanan, at huwag ninyong itaboy ang inyong pamayanan sa kanilang tirahan. Pagkaraan, ito ay inyong pinagtibay, at dito kayo ay nagbigay saksi. Pagkaraan nito, kayo ngayon ay umuutas ng inyong sarili, o nagpapatayan sa isa't isa, at inyong itinataboy ang isang pangkat sa inyo sa kanilang mga tahanan. Kayo ay tumutulong sa kanilang mga kaaway laban sa kanila sa kasalanan at pagsuway. At kung sila ay dumating sa inyo bilang mga bihag, inyong ipinatutubos sila bagamat ang pagtataboy sa kanila ay pinagbabawal sa inyo. Kayo ba ay naniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan at nagtatakwil sa iba pa? Datapot ano ang kabayaran sa inyo na may pag-uugaling ganito? Maliban sa kahihiyan sa buhay sa mundong ito, at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay sasadlak sa kasakit-sakit na kaparusahan, at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Sila ang mga tao na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin, at sila rin ay hindi matutulungan. At katotohanang aming ibinigay kay Moises ang aklat o kasulatan,
At aming sinundan siya ng marami pang tagapagbalita o mga propeta mula sa angkan ng Israel. At aming ibinigay kay Jesus na anak ni Maria ang malilinaw na ayat, mga himala, tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa na nagpapatotoo sa kanya, at aming pinatatag siya sa pamamagitan ng banal na espiritu na si Gabriel. Hindi ba gayon nga na kailanmat may dumatal ng tagapagbalita o sugo sa inyo na hindi ninyo naibigan, kayo ay napupuspos ng kapalaluan? Ang iba ay inyong pinabubulaanan o itinatakwil at tinatawag ng nagbabalat kayo, at ang iba ay inyong pinapatay. At sila ay nagsasabi, ang aming puso ay nababalutan, alalaong baga, hindi na nakikinig at nakakaunawa ng salita ni Allah. Kaya't si Allah ang sumumpa sa kanila dahilan sa kanilang pagtatakwil kay Muhammad at kawalan ng pananalig. Kakarampot lamang ang kanilang paniniwala. At nang may dumatal sa kanila ang mga Hudyo na isang aklat, ang Quran, mula kay Allah na nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila sa Torah, mga batas at Ebanghelyo, bagamat noong una ay nananawagan sila kay Allah, natulungan sila sa pamagitan ng pagdatal ni Muhammad upang sila ay magkamit ng tagumpay laban sa mga walang pananampalataya. At nang dumatal na sa kanila si Muhammad, na kanilang nakilala na hindi may pagkakaila, sa pamagitan ng kanyang mga katangian na nababanggit sa Torah, sila ay tumanggi na manalig sa kanya. Kaya't hayaang ang sumpa ni Allah ay mapatak sa mga walang pananampalataya. Kaaba-aba ang pinili nila sa kanilang sarili o kaluluwa, na sila ay hindi magsisisampalataya sa bagay na ipinahayag ni Allah sa kanila, ang Quran. Na nagngingit-ngit ang kanilang kalooban na ipinahayag niya ang kanyang biyaya, ang Quran, sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin. Kaya't mamayani sa kanilang sarili ang sunod-sunod na pagkapuot ni Allah, at sa mga walang pananampalataya ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. At kapag ito ay pinagbadya sa kanila ng mga Hudyo, magsisampalataya kayo sa mga ipinahayag ni Allah, ang Quran. Sila ay nagsasabi, kami ay sasampalataya lamang sa ipinahayag sa amin, sa aming mga propeta. At kanilang itinakwil ang iba pang ipinahayag na bukod dito, bagamat ito ay katotohanan nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila, ang Torah. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila, bakit ninyo pinatay ang mga propeta ni Allah noong pamanguna, kung kayo ay katotohanang nananampalataya? At katotohanang si Moises ay dumatal sa inyo na may malilinaw na himala, mga katibayan na nagpapatotoo sa kanya, at makaraan ay sinamba ninyo ang batang baka na yari sa ginto sa kanyang pansamantalang pagkawala, at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. At alalahanin ng aming kinuhang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah, at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, manangan kayo ng matatag sa anumang ipinagkaloob namin sa inyo at makinig sa batas. Baka mangyari na aming paguhuin ang bundok na ito sa inyo. Sila ay nagsasabi, kami ay nakarinig at kami ay sumuway. At ang kanilang puso ay nalagom ng pagsamba sa batang baka, dahilan sa kawalan nila ng pananampalataya. Pagbadya mo o Muhammad sa kanila, kaaba-aba ang ipinag-utos ng inyong pananampalataya sa inyo, kung kayo nga ay mayroong tunay na pananampalataya sa aming ipinahayag sa inyo. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila, kung ang paraiso sa kabilang buhay na hawak ni Allah ay katiyakan na tanging sa inyo lamang, at hindi para sa iba na sangkatauhan, dahilan sa kayo ay nagsasabi na kayo ay mga anak ni Allah at kanyang minahal. Kung gayon, ay inyong hangarin ang inyong kamatayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapwat kailanman, sila ay hindi maghahangad ng kamatayan dahilan sa mga kasalanan ng kanilang nagawa, at batid nila na sila ay hindi papayagang makapasok sa paraiso. At si Allah ang ganap na nakababatid sa zalimun, mga tampalasan, buhong, buktot, mapaggawa ng kamalian. At katotohanang inyong matatagpuan sila sa lahat ng mga tao na pinakasakim sa buhay na sa mga nag-aakibat ng mga katambal kay Allah. Ang bawat isa sa kanila ay naghahangad na sila ay mabigyan ng buhay ng 1,000 taon. Datapwat ang pagbibigay sa kanila ng gayong buhay ay hindi makapagliligtas sa kanila.
sa kaparusahan sapagkat si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat nilang ginagawa. Ipagbadya mo, O Muhammad, sino man ang maging kaaway ni Gabriel, siya ang nagparating ng Quran sa inyong puso sa kapahintulutan ni Allah na nagpatotoo sa mga naunang kasulatan at naging patnubay at nagbibigay ng mga magandang balita sa mga sumasampalataya. Sino man ang maging kaaway ni Allah, ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga tagapagbalita, ni Gabriel at ni Mikael, kung gayon katotohanan si Allah ay naging kaaway ng mga hindi sumasampalataya. At katotohanang ipinahayag namin sa iyo ang malilinaw na ayat. At walang nagtatakwil dito maliban sa mga mapaghimagsik. Hindi ba na sa bawat panahon na gumagawa sila ng kasunduan, ang ilang pangkat sa kanila ay nagwawalang bahala? Hindi. Sa katotohanan, ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At nang dumatal sa kanila ang isang sugo mula kay Allah na nagpapatotoo ng kasulatan na nasa sa kanila, ang isang pangkat sa lipon nila na ang binigyan ng kasulatan ay naghahagis ng aklat ni Allah sa kanilang likuran. Nawari ba ang ito na hindi nila nababatid? Sinusunod nila kung ano ang itinuturo ng mga demonyo. Sa panahon ni Solomon, si Solomon ay hindi nawala ng pananampalataya. Datapwat ang mga demonyo ay hindi sumasampalataya, na nagtuturo sa mga tao ng salamangka. Gayon din, ang mga salamangka na dumating bilang pagsubok sa mga tao sa pamamagitan ng dalawang anghel sa Babylonia, si Harut at si Marut. Datapwat ang sinuman sa kanilang dalawa ay hindi nagturo sa kaninuman, hanggat hindi sila nakakapagsabi, kami ay para sa pagsubok lamang, kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig. Napag-aralan nila sa kanila ang mga paraan upang magtanim ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng lalaki at kanyang asawa. Datapwat hindi nila may papahamak ang sinumang maliban lamang na pahintulutan ito ni Allah, at natutuhan nila rito kung ano ang pumipinsala sa kanila at hindi nakakapagbigay ng kapakinabangan sa kanila. At napag-alaman nila na ang mga tumatangkilik sa mga salamangka ay walang bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay at kabuktutan na kanilang ipinagpalit para sa kanilang sarili kung kanila lamang nalalaman. Kung sila ay naniwala kay Muhammad at may pagkatakot, higit na mainam sana ang gantimpala mula kay Allah kung kanila lamang nalalaman. O kayong nananampalataya, huwag ninyong sabihin na ang ra'ayna, maging maingat, makinig sa amin at kami ay makinig sa iyo. Datapwat magsabi kayo ng unzurna, bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa. Bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa at makinig. At sa mga walang pananampalataya ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. Hindi kailanman hinangad ng mga walang pananampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan. Gayon din ng mga nagtatambal ng Diyos-Diyosan kay Allah sa pagsamba, na magnais na may anumang magandang bagay na dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon, subalit si Allah ang humihirang mula sa kanyang habag ng sinumang kanyang mapusuan. At si Allah ang nagmamay-ari ng nag-uumapaw na biyaya. Anumang aya ang aming sinusugan o hinahayaang makalimutan na hindi namin pinalitan, na higit na mainam o katumbas nito.
Hindi mo ba nababatid, O Muhammad, na sila? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan? At maliban kay Allah, kayo ay walang anumang wali, tagapangalaga, tagapagtangkilik o makakatulong. O nais ba ninyong mga Quraysh hilingan ang inyong tagapagbalita na katulad din ng si Moises ay hihilingin noon? Datapot sinumang magpalit ng pananampalataya sa halip ng kawalan ng pananampalataya ay katotohanang napaligaw sa tuwid na landas. Marami sa angkan ng kasulatan ang nagnanais na muli kayong magbalik sa kawalan ng pananampalataya matapos na kayo ay manampalataya. Dahilan sa pagkainggit, matapos na maging malinaw sa kanila ang katotohanan na si Muhammad ay sugo ni Allah, datapwat magpatawad at pabayaan. Hanggang sa ibigay ni Allah ang kanyang pag-uutos. Katotohanan si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At maging matimtiman sa pag-aalay ng salah at magkaloob ng zakah at anumang kabutihan na inyong isinasagawa. Ito ay matatagpuan ninyo kay Allah. Katotohanan si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At si Allah ay nagsasabi, kailanman walang sinuman. At si Allah ay nagsasabi, kailanman walang sinuman ang makapapasok sa paraiso maliban na siya ay Hudyo o Kristiyano. Ito ay kanilang pagnanais lamang. Ipagbadya, ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Katotohanan sinuman ang magsuko ng ganap ng kanyang sarili kay Allah at mapaggawa ng kabutihan ay matatanggap niya ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan, gayon din sila ay walang kalumbayan. Ang mga Hudyo ay nagsasabi, ang mga Kristiyano ay walang pinanghahawakan. At ang mga Kristiyano ay nagsasabi, ang mga Hudyo ay walang pinanghahawakan. Datapot sila ay kapwa nagpapamarali ng kanilang pinag-aaralan. O dinadalit ang magkatulad na kasulatan. Ang kanilang salita ay katulad din ng sinabi ng mga paganong Arabo na walang kaalaman. Datapot si Allah ang hahatol sa kanilang pinag-aawayan sa araw ng paghuhukom. At sino pa kaya ang higit na di makatarungan, maliban sa sinuman na nagbabawal na ang mga pangalan ni Allah ay luwalhatiin at banggitin sa mga lugar ng pagsamba at magsusumikap na pinsalain ang mga ito. Hindi isang katampatan na sila ay pumasok, malibang sila ay may pangangamba kay Allah. Sa kanila ay walang anupaman maliban sa kahihiyan, kaparusahan sa mundong ito. Sa kanila ay walang anupaman maliban sa kahihiyan sa mundong ito. At sa kabilang buhay ay isa sa kanila ang nag-uumapaw na kaparusahan. At si Allah ang nag-aangkin ng silangan at kanluran. At kahit saan mang dako na iharap ninyo, ay nandoon ang mukha ni Allah. Katotohanan si Allah ay puspos ng panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha
ang ganap na maalam. At sila ay nagsasabi, si Allah ay nagkaroon ng anak. Luwalhatiin siya. Hindi siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at nasa kalupaan. At ang lahat ng nag-uukol ng pagsamba sa Kanya. At ang lahat ay nag-uukol ng pagsamba sa Kanya. Ang pinagmula ng mga kalangitan at kalupaan, at kung siya ay nagtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga. At ito ay magaganap. At ang mga walang kaalaman ay nagsasabi, bakit kaya si Allah ay hindi makipag-usap sa amin o magbigay ng isang tanda? Ito rin ang sinasabi ng mga tao na nauna pa sa kanila. Sa gayon ding salita, ang kanilang puso ay magkahalintulad. Katotohanan, aming ginawang maliwanag ang mga tanda sa mga tao na matatag sa kanilang pananampalataya. Tunay ngang ikaw ay sinugo namin sa katotohanan bilang tagapagdala ng magandang balita tungkol sa paraiso. Tunay ngang ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin sa katotohanan bilang tagapagbalita ng magandang balita tungkol sa paraiso at isang tagapagbabala tungkol sa impyerno. At ikaw ay hindi tatanungin tungkol sa mga magsisipanirahan sa naglalagablab na apoy. At kailanman ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo, O Muhammad, maliban lamang na inyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya. Ipagbadya, katotohanan ang mga patnubay ni Allah, ang Islam, ito ang tanging patnubay lamang. At kung ikaw, O Muhammad, ay sumunod sa kanilang nais, pagkaraan ng inyong matanggap ang karunungan, ang Quran. Kung magkagayon, ikaw ay hindi makakatagpo ng anumang wali, tagapangalaga, at tagapangtangkilik o makakatulong laban kay Allah. Ang mga binigyan namin ng aklat ay nag-aaral nito ng husto sa paraang nararapat na pag-aralan. Sa paraang nararapat na pag-aral. Sila ang magsisipaniwala sa Quran at sino man ang magtatakwil ng pananalig dito, sila yaong matalunan. O angka ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo at kayo ay higit kong pinahalagahan kaysa lahat ng mga nilalang. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay, na walang isa mang kaluluwa makakaasa sa tulong ng iba, at walang kabayaran ang tatanggapin mula sa Kanya. Gayon din ang pamamagitan ng iba ay walang saysay sa Kanya, at sila rin ay hindi matutulungan. At nang si Abraham ay sinubukan ng kanyang Panginoon sa pamamagitan ng natatanging pag-utos na kanyang tinupad, siya ay nagwika sa kanya, katotohanan, ikaw ay aking gagawin na isang pinuno, propeta, ng sangkatauhan. Si Abraham ay nanikluhod, gayon din ang aking mga anak bilang mga pinuno. Si Allah ay nagwika, ang aking kasunduan ay hindi nakasasakop sa zalimun, mga talampasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian at mapang-api.
At nang aming gawin ang tahanan bilang isang lugar ng pagtitipon sa mga tao at isang lugar ng kaligtasan. At inyong gawin ang maqam, himpilan ni Abraham, bilang isang lugar ng dalanginan. At aming ipinag-utos kina Abraham at Ismail na nararapat nilang dalisain ang aking tahanan sa mga marurumi at mga Diyos-Diyosan. Upang ito ay maging handa sa mga tao na pumapalibot dito o namamalagi rito, o sa mga nag-alay ng sala. At nang sabihin ni Abraham, "Aking Panginoon, gawin ninyo na ang lungsod na ito ay maging isang lugar ng kaligtasan, at inyong biyayaan ang nagsisipanirahan dito ng mga bungang kahoy. Lalo na yaong mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw." Si Allah ay nagwika, "At sino man ang hindi sumasampalataya, siya ay pansamantala kong hahayaan na mabuhay sa pananaga sa mundong ito. Datapwat hindi magtatagal, siya ay aking itataboy sa kaparusahan ng apoy at isang masamang patutunguhan." At nang itindig ni na Abraham at Ismail ang mga haligi ng tahanan habang sila ay nananalangin. Kay Allah, "O aming Panginoon, tanggapin ninyo ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. O aming Panginoon, kami ay gawin ninyong mga Muslim na tumatalima sa inyong kalooban, at gayon din ang aming mga anak na maging isang sambayanang Muslim na tumatalima sa inyong kalooban. At inyong ipakita sa amin ang aming manasik, mga lugar ng pagdiriwang ng ritual ng Hajj at Umrah. At inyong tanggapin ang aming pagsisisi. Katotohanan kayo ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O aming Panginoon, isugo ninyo sa kanila ang isang tagapagbalita na mula sa kanila na magpapahayag sa kanila ng inyong mga talata at magtuturo sa kanila ng kasulatan, ang Quran at Al-Hikmah, Hadith, at magpapadalisay sa kanila. Katotohanan kayo lamang ang may ganap na kapangyarihan at karunungan. At sino pa kaya ang tumatalikdan sa pananampalataya ni Abraham, maliban sa kanya na isang hangal? Katotohanan siya ay hinirang namin sa mundong ito, at katiyakang sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. Nang ang kanyang Panginoon ay nagwika sa kanya, "Isuko mo ang iyong kalooban sa akin, maging isang Muslim." Si Abraham ay nagsabi, "Isinuko ko ang aking kalooban bilang isang Muslim sa Panginoon at tagapagtaguyod ng lahat ng mga nilalang." At ay ipinagtagubili ni Abraham sa kanyang mga anak na lalaki. Gayon din ang ginawa ni Jacob. "O aking mga anak, si Allah ang humirang para sa inyo ng tunay na pananampalataya. Kaya huwag ninyong hayaan na kayo ay pumanaw maliban sa katatayuan ng pagtalima sa Islam bilang mga Muslim."
Kayo ba ay mga saksi ng ang kamatayan ay tumambad kay Jacob nang kanyang sabihin sa kanyang mga anak na lalaki, ano ang inyong sasambahin kapag ako ay nawala na? Sila ay nagsabi, aming sasambahin ang inyong Diyos at ang Diyos ng inyong mga ninuno, nila Abraham, Ismail at Isaac, sa nag-iisang tunay na Diyos. At sa Kanya lamang kami tatalima. Silang mga tao na nagsipanaw na, kanilang tatamasahin ang bunga ng kanilang ginawa. At kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa. At kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa. At sila ay nagsasabi, maging kayo man ay mga Hudyo o Kristiyano, magkagayon man kayo ay mapapatnubayan. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, datapwat ang tunay na patnubay sa pananampalataya ni Abraham, ang Hanifa, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah sa Islam. Alalaong baga ang maging matimtiman at sumamba lamang kay Allah. At siya kailanman ay hindi nagtatambal ng anumang Diyos kay Allah. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan ay pinagkaloob sa amin. At kay Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob, at sa 12 tribo, at sa mga ipinahayag kay Moises at Jesus, at sa mga ipinahayag sa lahat ng mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagtatakda sa kanila ng pagtatangi-tangi. At kay Allah lamang kami ay tumatalima. At kung sila ay mananampalataya na katulad ng inyong pananampalataya, katiyakang sila ay nasa tamang landas. Datapwat kung sila ay tumalikod, sila ang mga tumututol. Sapat na si Allah sa inyo laban sa kanila. At siya ang ganap na nakakarinig, ang tigib ng kaalaman. Magpakatatag kayong sumunod sa relihiyon ni Allah. Ang aming sibgha, pananampalataya, ay sibgha na nagmula kay Allah, ang Islam. At ano pa kayang pananampalataya ang higit na mainam kaysa relihiyon ni Allah? At siya lamang ang aming sinasamba. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga Hudyo at Kristiyano, kayo ba ay makikipagtalo sa amin tungkol kay Allah? Gayong siya ang aming Panginoon at inyong Panginoon. At kami ay gagantimpalaan sa aming mga gawa. Gayon din naman kayo sa inyong mga gawa. At kami ay matapat sa Kanya sa pagsamba at pagtalima. O inyo bang sasabihin na sina Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob, at ang 12 tribo ay mga Hudyo o Kristiyano? Ipagbadya, higit ba kayong maalam kaysa kay Allah? Ang sino pa kaya ang higit na walang katarungan maliban sa Kanya, na naglilingid ng Kanyang pagpapahayag mula kay Allah?
At si Allah ang nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Sila ang mga tao na nagsipanaw na. Tatamasahin nila ang mga bunga ng kanilang ginawa. At kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa. At kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa.